Kabilang sa iniilan, ang asawa niya ay hindi mag-anak. Minsan, nagpagpunta sa babae, kaya naman at sinabi. Hanggang ngayon, wala ka. Ngunit hindi magkakaroon ang kami at ang anak. Mula ngayon, ay magkakaroon ng anumang ng alam, hindi ng anumang bawat pagkain. Kung may pangalan na siya, huwag mo pagkukunan mo. Kapag wala ka sa mga pagsina, ay ipagkunan mo siya sa Diyos. Siya ang magsisimang magkita sa Israel mula sa mga Israel. Ang babae ay sa kanyang asawa at kanyang sinabi. Nagpagpunta sa akin ang isang propeta ng Diyos na parang ako. Hinihilagay ako. Hindi niya ngayon kung kakasal siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag gawag ito ng pag-alam, hinihilagay ng anumang bawat na pagkain. Kapag ang sanggol ng sisiyang ko, itatalaga sa Diyos. Dumating ang araw ng lalaking asawa ni Maria. Lalaki at sanggol at pinangalan bilang Samson. Tumangin ang bata, napatuloy at papala ng bata. Ang espiritu ng Panginoon ay lumiko kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi kong pupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong pupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang iyong ito at tigdas sa mga katulungan. Matatapos ang buhay ko at magiging sa kalang. Sa lahat ng sasama, O Diyos, ako'y kablaran. Lagi kong Pupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko pinaka-pag-asa. Magiging magbata ako sa iyo'y itiwala ko. Sa simula at ang lahat, wala ako ang naasahan ang pilihan sa sarili. Hindi tanging ikaw lang. Lagi kong Pupurihan ang iyong kapangyarihan. pagkakutaw, Panginoon, ay malakas at kakita. Ang kanyang katakutan, kakaya ko sa kita. Sa pagkakala sa pagkakata, at pinipili ko. Hanggang ngayon, sasabihin, ang gawa ko, pinakahan. Lagi kong Pupurihan ang iyong kapangyarihan. Alleluia, Alleluia. Sa mga bago ni Jesus, pag-aakay ng marami, halina lumusik kami. Alleluia, Alleluia. Hallelujah, 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 at sumahin niyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, ay isang saserdote na ang nanay sa Marias, sapagkat niya Marias, at malalim sa hindi niya alam ang kanyang asawa
ay panandana. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan doon at siya'y natitikon sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Pag sila'y magsapalaran ay sa pagbalaan ng saserdote, siyang nahirang at nagandong ng kamay niya. Kaya pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsasarog ng kamay niya. Samantalang nagkakatipon sa labas ng mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y nakakita sa kanya isang panghel ng Panginoon. Nakatayo sa kaligtanan ng pagmanang sa lugar ng kamay niya. Nagulat si Zacarias at sininda ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias, dinidig ng Diyos ang panalangin mo." Ngayon Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at maraming magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat magiging tagila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya ito ng anak o anumang inumin na kalalasin. Sa sinapupunan pa lang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang manunuwaligin niya sa kanyang Panginoon. Mauna siya sa Panginoon taglay ng Espiritu magmamagitan ni Elias upang pagkasundin ang mga ama at mga anak at panubaligin sa daan ng aluwi ang mga sarili. Sa gayon, pag-aanda niya ng isang bayan ng Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa amin, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y nakapakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sino ko upang ipangihati sa inyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa inyo? At gayon, mamimigit ka at hindi makapagsasalita hanggang sa araw na ganap ang mga bagay nito. Sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdak na ako." Samantalang naghihintay naman ni Zacarias sa mga tao, nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya, ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lang ang ginagamit niya. Kaya, nakakalo nila na nakakita siya ng pangingin at siya'y nagiging. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naging si Elizabeth at hindi tumalis sa bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon, binigyan ako ng Panginoon, ikaw Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kagustuhan sa harapan ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, Jesucristo. Magbigay kaya po tayo sa mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, Father. Sabi kapatid, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi, magandang gabi, magandang gabi. Ayun si Sino po kayo? Christine. Sa mga nakapula po ng damit, makikayo naman po. Ako naman. Hindi. Hindi naman po na yan. Alam pa kaya namin ang mga nakapula. Thank you po sa iyo. Handa po kayo? Okay, unang tanong. Tutusin ko 2 beses na kung narinig yung Ebanghelyo. Tama pa na? 2 beses yung narinig yung Ebanghelyo kahapon at saka ng isang araw. Siguro naman. Hindi kayo nagbayad. Ano? Saan naganap ang pagtatagpo o pagtatalo
sa nangyari sa lugar na yun. Ano po yun? So, may gawing dulo ng Ebanghelyo. Saan po? Ano po, sasagot yung mga hindi pa nakasagot pala. Ano yun? Pag nakasagot ka na kami, di pa ako na. Pag hindi pa nakasagot, okay lang. Pero kung nakasagot, bibigyan ko natin sa palitan. Anong pangalan? Emaloy. Ay, nakapula lang. Emaloy. Emalay. 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 Sana tama ito. Siguro na Emalay. Saan ang nagagal ang pagtatanong ng Juan Bautista na mga ikinagalalan nila? Wala yata pagkakaroon ko na medyo mali Sa templo. Sino nagtulog sa doon? Ako si Mama. Saan ako tayo rito? Saan? Malapit lang sa Ilog Jordan. Sa Ilog Jordan. Nile. Nile River. Diba? Nagsisimula sa letter, ano? Letter? N. Letter ano? Letter D. D. Letter D. D. Dito nakatira sila Santa Marta, Santa Maria, at saka si San Lazaro. Salonica. Thessalonian. Thessalonian. Tawag niya sa kanya. Hindi, kasi tulo na yung tulo. Ayan. Nagsisimula sa letter D. D. D daw. Sige, dali. Sabihin mo lang kung gusto mo. Sige. Dahil siya na, teka lang, sandali lang. Kuya, nakapink ka, ito lang yun. At sa mabibigyan natin, hindi, siya po na. Letter D, ang simula. D. D. Ikaw po natin. Humihilan siya ng lifeline. Yan, ang tulong. D. D. Sigurado mo na? Yan, sige. Saan ang lugar na yun? Odama. B. B as in boy. Bethlehem. Isa pa. Kasi ito, isa pa, dali. Sana lang. Bethlehem. Lifeline. Wala. Call a friend na tayo. Ano? Hindi pa rin. Ay, hindi pa rin. Lapit ka dito. Siya po muna. Alam mo ba? O, sige. Ayan, tanongin mo siya. Halika. Alam mo na? Ano sagot? Naku, iba pa rin. Yung tayo wala ng letter A. Sige. Ano daw? Bet. Sige,
Sige na nga. Bethany o Bethania. Alaman mo na kasi. Hindi ko subukin yung ulo mo. Hindi mo alam kung saan ko bumakan. Naliman ako namin yung Israel. Bethany. Ay, sa Bethany pala. Tapos nagpatapos tayo ng Britain. Saan ba yung Britain? Nagpaligaw-ligaw na tayo. Wala. Paano? Di ba nung tinatanong si Juan Bautista, itinanggi niya kung sino siya. Magitin yung tatlong kasapataon ng inakala kung sino siya. So, hindi ko naman Alam sa'yo mo ba yan? Ano pangalan mo ba yan? Naiwan. Kyle. Si Kyle. Sino ka ba kahapon? Wala akong tayo kanina. Sige. O ano? Sino ano ang mga pinanggit na mga tao na pinagkamalan si Juan Bautista na si Ano daw? Yes. Hindi pa yun. Hindi pa yun. Ano? Pinagkamalan siya. Ano yun? Hindi pa yun. Tatlo rin ang pwede ko yun. Ano? Sino po nagtulog? Ayun, sige, babalikan nila. Sino po yung ano? Sino pa? Si Kuya, nila. Naku, yan. Di ba si Juan Bautista ay napagkamalan ko nila ay si pangalawa ay ano ba to? Ikalupa na napagkamalan din. Ano yun? Yung panguna ko is pagtanggap. Tapos pangalawa ko is presensya ng ako, hindi pa yung nagkalawa. Hindi pa yun. Di ba si Juan Bautista, tinanong siya ng mga pinadala para sumunod kung sino siya. Di ba tinanong siya, ikaw ba si Lam? Ikaw ba si? Tatlo yun. Tatlo ba yun? Ano yun? Naku. Sige. Kaya mo yan. Tatlo yun, pinagkamalan siya, ay tinatanong siya ba, ikaw ba ang Mesiya? Ikaw ba ay ikaw ba ay si tao yun? Ikaw ba ay Si Jesus. Mesiya si Jesus. At na mo? Mesiya Jesus. Sige, mamaya ulit. Mayroon mo ba ang sagot? Lapit lang. Hindi naman ako taga na pula eh. Pula lang yung tinatawag. Samara. Mesiya at Jesus. Sige, ano yung pool? Mesiya. Ha? Ay, si Pool Eli. ang tatlo yun. Ano yun? Yung pangalawa. Elijah at saka Mesiya pareho rin. Jesus. Hindi pa yung tatlo yun. Nasa din kayo pinagkaman ko. Lagi na yan. Sige po, siguro natin. Di ba po nakasagot ha? Di ba? Ano po pangalan? Dorelia. Ano po ang sagot sa bato na kinakala nila na si Juan Bautista? Tama po ba? O isa sa mga propeta. Isa sa mga
Lorena. Ikatlong tanong. Sino ang nagpadala sa mga Levita at saserdote? Grupo din po. Ito, mga religious leader din po yung nagpadala sa di ba isinupo sila ng mga Israelita. kung nakakatandaan ko yung mga kalaban kay Jesus, yung mga kumakalaban kay Jesus, isa doon sa mga grupo na yun. Pagano. Ibilis ko, susunod na tayo. Israelite. Sige po. Ito na. Ano pangalan? Joseph. Ayan. Sino yung grupo na nagpadala sa mga bibitan sa mga sasabrone para tag-isipan ng Paulos? Bulyo. Mga Hulyo sila lahat sila. Pero may particular na grupo. Israelites. Israeli. Subukan natin siya. Israelites. Rafaela, sino yung nagsubo sa mga Levita, mga sacerdote, para puntahan si Bautista? Ama? Sigurado ka? Sino turo sa'yo? Lord. Kasangkit, Lord. Para sa'yo po ba? O, tama po. Pagkakalit si Rafaela. O sige, itong apat na tanong. Saan naman nanggaling itong mga Levita at mga sacerdote? Saan sila nanggaling? Alam niyo po, 2 beses po itong narinig na Ebanghelyo na ito. Nakalimutan. Saan pa nanggaling? Pariseo. Ikaw po yan, alam mo? Hindi mo alam? Saan nanggaling? Israel. Israelites. Assyria. Ano saan sila nanggaling? Saan sila nanggaling? Israel. Jerusalem. Jerusalem. Tama po ba? Opo. Parang hindi ko sigurado. Tama po ba? Tama po. Narinig ko sa kanya yung tama. Palapakan natin si palapakan. Huli ko palapakan natin yung sumali ko. Bukas ulit. Oo. Muli po, magandang gabi sa inyo lahat at ng ating Panginoon. Sabi ko sa Ebanghelyo, at ngayon, magtitigilan na hindi makapagsasalita. Ito po ay patungkol kay Zacarias na sinabi ng akin. But now, you will be speechless and unable to talk. Mabibigay at hindi makapagsasalita o matitipid. Ano po ba ang mahirap na kalagayan? Yung hindi makapagsalita, yung maging hindi, yung hindi makarinig, o yung pumili? Ano po ang pinakamahirap doon? Bingi. Alam niyo po, parang mas mahirap po yata yung hindi makarinig o yung mamili. Kasi yung mamili o hindi makapagsalita, pwede malanasan ng mga senyales o sign language para kayo ay magkaintindihan. Pero kapag hindi makarinig, kahit ang lakas ng boses mo, hindi maintindihan. Halimbawa po, sabihin mo nga sa katabi mo, sabi mo, lakasan niyo po ha. Kapatid, pautang naman. Kapatid, pautang. Sabihin ko, hindi ko ba bakit nagiging?
at hindi ata. Pero kapag ito ang sinabi mo, sabihin mo sa kapatid mo, kapatid, pagkatapos ng isang ilibre kita, Jollibee. saan tayo kakain? Isa po agad. Malinaw na malinaw sa kanya. O kaya pag sinabi mo sa kanya na kapatid, bakit pagkatapos ng sa kapya na sundan mo? Nakukuha yan. Sa ibang hento po, si Zacarias ay nakaranas ng pagpapili at pagpapili. Dahil sa hindi niya pinaniwalaan ang mensahe ng Anghel Gabriel. Paano ka natin mapagtatagumpayan ang naging karanasan ni Zacarias? Ano po ang dapat natin gawin upang hindi tayo mapili at makinig sa ating buhay at sa ating pananampalataya? Ito ang ating paghinayang ng ito. Una, kailangan po natin manahimik. Kailangan natin ng silence. Bakit po? Upang makapagsalita ang Diyos na mabuti at maayos para sa atin. Lagi po natin tatandaan, God speaks in silence. Magsasalita ang Diyos sa atin sa diwa ng katahimikan. Alam niyo po, ang ginagawa ng Zacarias kasi, habang nagsasalita at nagpapaliwanag ng Anghel, si Zacarias ay salita ng salita. Nakalimutan niyang tumahimik, nakalimutan niyang makinig sa mensahe ng Diyos. Alam niyo po, sabi po ni Saint Mother Teresa ng Calcutta, sabi niya, silence is a gift waiting to be open and explored. Silence is a gift waiting to be open and explored. In silence, God speaks. Kaya we may meet the Lord in our silence and touch our hearts. Ikalawa, nakalimutan ni Zacarias na kailangan maging matapat sa Diyos. Pag sinabi natin matapat, kailangan maging faithful tayo sa Diyos. Bagamat sabi ng Ebanghelyo sa Zacarias sa isang saserdote, hindi niya assurance na malapit na siya sa Diyos. Dahil para po sa akin na magiging malapit sa Diyos, ay nagkakaroon ng tiwala sa Diyos at anong estado kalagayan namin sa buhay. Tingnan niyo po kasi sabi ng Ebanghelyo, nagulat si Zacarias at sinigla ng matindig takot nang makita ang anghel. Yang tanong, bakit ka magugulat? Bakit ka matatakot? Bakit ka maliligalig o robo? Kung ikaw ay isang saserdote ng Diyos, di ba? Kasi nga, wala pa ka sa Zacarias ang lubos na magtitiwala sa Diyos. Nag-alin lang na siya eh. Wala pa po sa isip, ni Zacarias na dapat siya totoong maging malapit sa Diyos. Kaya yun ang pagkukulang niya. Yun ang pagkakataon na hindi niya naunawahan ang Diyos. Hindi malipipin ang pagtitiwala dito. Ikatlo, nalikatan ni Zacarias ang pagkakasunurin sa harapan ng Diyos. Alam niyo po, nang magpakita ang Anghel kay Zacarias, ito ang nangyari sa loob ng templo. Ito ay nangyari habang Zacarias ay naglilingkod sa harapan ng Diyos. Ito ay nangyari habang siya ay nagsusulong ng Ama niya. Ito ay nangyari habang pinagpanan niya ang kanyang tungkulin bilang saserdote. Subalit ito din ang nangyari nung nawalan si Zacarias ang tunay na kahulugan ng pagsunod. Kaya nga, true obedience to God means aligning our will to God's will. Doing what God has asked us to do. Obedience is when we completely surrender to God's authority and base our decisions and actions to God's decisions and God's action on us. Yan ang pagsunod. Yan ang tunay ng pagsunod. Hayaan mo na masunod ang
Kung tutusin po, dapat walang tanong, walang pag-amay, walang pagreklamo sa Diyos. Kasi minsan, di ba kapag meron tayo mga hindi naiintindihan minsan, sabi, bakit naman Lord ganun ang ginagawa mo sa akin? Bakit ganyan ang ibinibigay mo sa akin? Bakit ganyan ang pagpapahirap mo sa akin? Kasi hindi natin pinagtitiwalaan ng Diyos kapag binibigay niya ang mga pagkakataon yun sa ating buhay. Kaya nga, kaakibat ng aming pagtitiwala sa Diyos yung pananalangin natin. Kaya, pinapaalala muli ngayong taon ng panalangin. Taon ng paalala para sa atin ng ating pagdarasal. Sana po tayo matutong manahimik upang makapagsalita ang Diyos. Tayo ay matutong maging matapat sa Diyos sa bawat paglapit natin sa ating pagdarasal sa Kanya. Sana po tayo matutong maging masunuri sa kalooban ng Diyos para sa atin. Kasi po, kapag nagawa natin ito, tayo ay magiging bagong sigatis. Alam niyo po, ang ibig sabihin ng Zacarias o Zechariah, ang ibig sabihin ay God remembers. Maalaala ng Diyos ang lahat. Kaya nga, Mga siomay. hindi ba kung tutukusin, sinunod naman ng Panginoon ang kanyang pangako. Inalala ng Diyos ang kalagayan ni Zacarias at Elizabeth. Anong nangyari? Para hindi sila matutungka sa kahihiyan, binigyan sila ng anak. Sabi nga, inalala sila ng Diyos para makuwi sa anumang kagustahan. Ibinigay ang anak nang sa gayon sila ay maging mabuti sa paningin ng iba. Kaya nga, patuloy pa rin tayo manalangin din. Alam natin na ang Diyos palaging tapat sa kanyang pangako para sa atin. Katulad ni Zacarias, hindi niya hinayaan si Zacarias na malungkot sa anumang kahihiyan. Pagkus, itinaas ng Panginoon si Zacarias at si Elizabeth. Siya ay patuloy na binayayaan ng ating Diyos. Kaya patuloy pa rin tayo manalangin na sana kasiyantay tayo ng ating Panginoon. Tandaan natin, sa katahimikan ng ating pananalangin, nandyan ang Panginoon. At patuloy sa ating magtiwala tayo sa Kanya. Dahil alam natin na nandyan lang siya para sa atin. May patuloy tayo magtubayan ng ating Panginoon.